Magandang araw sa inyong lahat. Itutuloy natin yung pag-aaral natin doon sa pamagat na Do We Have the Bible Today? At yung Do We Have the Bible Today ay nasa letter B na tayo. Pinag-aralan natin yung tinatawag na letter A na may title niya na Look Up. Sabi rito, not only did God give us His Word, but He also promised to preserve it until the end of the world. Yung Word of God na meron tayo ay pinreserve ng Panginoon yan. Nakita natin yan sa talata ng Psalms 126 verse 7 at Matthew chapter 24 verse 35. Na sabi sa Psalms, ang Diyos ang magpipreserve ng kanyang salita. At ang sa Matthew naman, sabi diyan, mawawala ang langit at lupa. Pero ang kanyang salita ay hindi yan mawawala. Sabi ron, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Yan ang sinabi sa Matthew chapter 24 verse 35. Ngayon, pag-aralan natin itong letter B. Sabi dito sa letter B, how God preserved His Word. Kasulat yan, God has providentially keep His Word from destruction and corruption in two ways. Ayan. May dalawang paraan daw na ginamit ng Diyos para ma-preserve ang kanyang salita. Ang una, down through the centuries, the Lord has raised up men with a love for His Word to keep it from harm. Naglagay ang Diyos ng mga tao na magpuprotekta ng kanyang salita. At ang tawag diyan sa kanila ay zealous Jewish patriot. Ayan. Nandiyan nakasulod dun sa number 1. Zealous Jewish patriot, them simple Bible-loving Christian, in particular, our Baptist fundament forefathers have kept Scripture available to all generation. Satan has numerous occasion attempt to remove the Bible from the face of the earth. Hellenist decree have seen the Bible burned, banished, and battered by scornful men. Ganito, ikwento natin yung mga taong ito na tinatawag na mga patriot. Una, yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo ay meron silang mga dedicated person. Isa na nga dyan si Pablo. Parisi yun. At dito sa number 2 ay pag-aaralan natin yung mga eskriba. Itong number 1, yung silot na ating pinag-uusapan, ay makikita natin na mayroong mga tao na talagang minahal nila talaga ang salita ng Diyos. Kahit nung panahon ni Jesus Christ, makikita natin na may mga taong tumayo talaga at naniwala sa salita ng Diyos at pinamuhay ang salita ng Diyos. Nung panahon ni Jesus Christ, hinuli si Jesus Christ, nanatili pa rin ang mga alagad na nagtitipon. At isang palatandaan doon na merong isang tao na medyo hindi masyado umaaten, si Tomas. Pero yung mga alagad, nanatili sila na nagtitipon hanggang sa after 3 days, nabuhay si Jesus Christ at nagpakita sa kanila. Sila yung mga nagpatuloy sa pananampalataya. Ganon din sa salita ng Diyos. May mga tao talaga na iningatan nila ang salita ng Diyos. Makikita natin na yung mga pananampalataya
ng mga taong ito ay talagang sinikap nilang i-preserve yung salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos ay na-preserve yan ng mga taong ginamit din ng Panginoon. At makikita natin na meron talaga tayong Biblia na masasabi natin na na-preserve. Dahil may mga taong individual na talagang tumayo sa salita ng Diyos. Pasadahan natin yung idea ng church. Ang salita ng Diyos ay na-preserve, ganoon din ang iglesia ng Panginoon. Na-preserve din yan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na even the gate of hell, kahit ang pintuan ng kamatayan ay hindi magwawagi. Kasi bakit? May mga tao rin na individual na talagang tumayo sa pananampalataya. Kaya yung iba, mga namatay sila, kahit maraming mga tinatawag na nag-uusig, handa silang mamatay para sa Panginoong Hesus. Ganon din naman sa Biblia, may mga taong ganon na pinotektahan talaga nila yung salita ng Diyos. Kaya meron tayong tinatawag na Bible sa ngayon dahil may nagmahal sa Biblia. Kaya yung hawak-hawak yung Biblia, mahalin nyo yan. Dahil may mga taong nagmahal dyan hanggang sa kanilang huli ng kanilang buhay. Ay ibinigay nila ang kanilang buhay para dyan sa Biblia yan. Kaya meron tayong Biblia na pinanghahawakan ngayon. Mga individual na tao yan na naging tapat sa salita ng Diyos. Dito naman sa number 2. The Hebrew text of the Old Testament has been faithfully preserved by fastidious Jewish scribe. It is called Masoretes. The Greek text of the New Testament has been faithfully preserved and what called the Textus Receptus or received text. Over 3,000 ancient manuscripts of New Testament along with some 2,000 lectionaries selected reading still exist today. The majority of them attested to the received text. Ayan. Yung na-preserve yung number 2 natin, ang na-preserve yan, nabanggit ko nga dito sa number 1, meron mga individual na tao at meron mga sekta o grupo na kilala sila na nagpipreserve ng Biblia. Sa Jewish, ang tawag sa kanila ay scribe, mga eskriba. Sila ay mga taong nagsasalin ng Biblia. Inililipat nila yung Biblia from one manuscript to another manuscript. Kopyang-kopya yon. Sinisikap nilang maging kopyang-kopya yung pagkakasulat ng Biblia. Ang tawag diyan sa kanila ay mga eskriba, Jewish scribe. At ang sinulat nila na Old Testament ay tinawag yan na Masoretic text. Yun naman sinulat na Greek ay tinawag na Textus Receptus. Kaya makikita natin na ang Biblia ay na-preserve. Dahil merong mga ginamit ang Panginoon, hindi lamang individual. Yung number 1, mga individual na talagang sila yung mga naging tapat sa Biblia. Number 2, meron mga grupo. Ang grupo na isa sa mga nagpuprotekta ng Biblia ay tinatawag na mga eskriba. At sila ay, pag sinawag kang eskriba, ikaw ay napaka-stricto mo sa pagsusulat. At talagang pati tuldok, kuwit ay ginagaya nila yan. Ganyan yung Biblia na hawak-hawak natin. Kaya yung tanong na, do we have the Bible today? Meron tayong Biblia.
Alam nyo ba na ang Biblia na hawak-hawak natin, pinreserve ng Panginoon yan. Maging ang church, pinreserve ng Panginoon yan. Sa susunod na pag-aaral natin, kaduktong ng mga lesson na ito, makakarating tayo sa tinatawag na church o yung assemblea na pinrotektahan din ng Panginoon. Pasadahan natin kasi ikwento ko sa inyo kung paano din na-preserve ang katulad ng pagtitipon natin. Ano ba ang pinakang basihan ng pagtitipon? Yung bang pangalan o yung katotohanan? Ang basihan ng pagtitipon ay yung tinatawag na katotohanan. Noong panahon ay nangaral si Jesus Christ, yung katotohanan na yon ay napunta sa mga alagad. Yung mga alagad ay nangaral at yung mga pinangaralan nila ay nagtitipon pa rin sila at pinagtitipunan nila yung katotohanan na yon. Ano ba yung katotohanan na yon? Na si Jesucristo ang siyang tagapagligtas, siya ay namatay, inilibing at muli siyang nabuhay. Yun yung tinatawag na katotohanan. At yung katotohanan na yan ay, ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ang purpose ng ating mga pagtitipon, hindi para maglumaki yung grupo natin, kundi makilala natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ba ay pinreserve ng Panginoon? Opo. Pinreserve ng Diyos yan. Kapares nitong Biblia, may mga taong, yung number 1, may mga taong naging tapat na handang mamatay para sa Biblia. Yung number 2, may mga grupo na talagang tapat sila sa pagsali ng Biblia. Ganon din naman sa pagtitipon o sa tinatawag na iglesia o yung pagtitipon ng mga Kristiyano. May mga taong naging tapat. O, katulad natin, isang example tayo. Sinisikap natin na ang ating pinag-aaralan ay galing sa Biblia sapagkat yun ay tinatawag na katotohanan. Hindi lamang tayo ang gumagawa niyan. Simula sa Panginoong Jesucristo hanggang sa mga alagad, sinikap nila na ang turo ng Panginoong Hesus ay ma-preserve. At yung mga tinuruan ng mga alagad, hanggang sa kasalukuyan, ay sinikap nila ma-preserve yung turo mula sa Panginoong Jesucristo. Lalo pa ngayon, meron na tayong Biblia na pinag-aaralan na may preserve natin kung ano yung katotohanan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa pinag-aralan natin, ang pagsamba ay hindi sa mga magagandang awit, kundi sa tinatawag na katotohanan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, darating ang panahon, sasambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ano ba ang ibig sabihin nun? Balikan natin. Pag sinabing katotohanan, dapat yung totoo talaga. May basihan tayo. Ano yung basihan natin? Yung salita ng Diyos. Pag sinabing sa espiritu, dapat naandun ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Okay. Ganun yon. Kaya simula nung Panginoong Jesucristo na preserve yung katotohanan, at syempre, yung katotohanan na yan pinag-aaralan natin na scripture. Na may mga tao na naging tapat sa scripture na yan o sa Biblia na yan, na anuman na nakasulat yan, ay hindi nila binabago. Hanggang sa kasalukuyan. Paano nakarating sa atin dito? Yung scripture o yung katotohanan. Nung panahon na nangaral si Jesus Christ, tinanggap ng mga alagad ito. Nangaral ang mga alagad, may mga sumampalataya sa pangaral ng mga alagad. Dumating ang panahon, sila inuusig, at si Constantine ay nanaginip patungkol sa krus. At ang ginawa niya, ang Roman Empire ay ginawa niyang Kristiyano. Pero wala doon yung tinatawag na katotohanan. Bakit? Ang purpose kasi ni Constantine, hindi for truth na si Jesucristo ay tagapagligtas o siya ay Diyos, kundi gamitin niya ang pangalan ng Panginoon Jesucristo sa digmaan o pananakop. Kaya maraming mga Kristiyano ang umalis doon. Paano sila, ano ang dahilan ng kanilang pag-alis doon? Hindi nila nakita yung katotohanan. Example ng hindi katotohanan. Noong panahon, dahil siyempre, isang city, yung kanilang sinakop. Kumukuha lang sila ng isang tela,
At iwiwisik nila doon sa mga tao, sasabihin nila, kayo ay binabautismuhan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung buong mga taong yun, lahat ng tao na yun, doon sa sitting yun, ay sinasabi nilang miyembro na ng Kristyanismo. At iyon ay hindi sinang-ayunan ng mga nakakaalam ng katotohanan. Bakit? Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan, ang bautismo ay simbolo ng kamatayan at pagkalibing ng Panginoong Kristo. Kaya hindi po pwedeng wisikan lamang yung isang tao ng tubig. Kaya ang nangyari ganito, marami mga mananampalataya, yung mga nawisikan na, binabautismuhan nila uli. At yung binautismuhan na yon ay ginagawa ng mga Roman Empire, hinahanap yon at pinapatay. Kasi ang tawag sa kanila ay mga rebelde. Kaya sumikat yung pangalan ng mga tao na tinatawag na Anabaptist. Ang Anabaptist, ang ibig sabihin ay rebaptizer. Ang rebaptizer ay yung mga nabaptismuhan na ng mga Katoliko ay binautismuhan nilang uli. Kaya itong mga Anabaptist na to ay naging sikat nung kapanahon na yon. At mula doon sa Europa, sila ay naglakbay sa Amerika. Paano nangyari yon? Kasi nung panahon ay uso pa ang mga paglalakbay. Isa sa katunayan niyan ang mga Puritans. Ang mga Puritans, sila ay mula sa England, nagdesisyon sila na huwag magpasakop sa Roman Catholicism. Kasi gusto nila ng tinatawag na Reformation. At itong mga Puritans na to ay naglakbay mula sa England patungong Amerika. At nakarating sila sa Amerika, although maraming namatay dahil sa paglalakbay, ganun din ang nangyari sa mga Anabaptist. Maraming paglalakbay ang ginawa nila hanggang sa makarating sila ng Amerika. Kaya yung mga Anabaptist ay nakarating ng Amerika. Ngayon, isa sa mga ebidensya natin na totoo ang mga pangyayaring yan ay yung mga tinatawag na mga Puritans. Yung mga Puritans na pumunta sa Amerika, dahil marami sila, nakabuo sila doon ng tinatawag na city. Ang tawag doon ay New England. Dahil nanggaling sila sa England, bumuo sila ng panibagong England sa Amerika. Saan yan makikita sa Amerika? Sa Massachusetts. Massachusetts sa Amerika. Kaya makikita natin na merong mga tao na nag-preserve, na nakakita ng tinatawag na katotohanan. At pinreserve nila ang katotohanan na yan. Hanggang ngayon, ang Amerika ay tinatawag na napakaraming mga Baptist sa Amerika at mga taong nagpipreserve ng katotohanan. Kaya yung katotohanan na sinasabi natin dito sa letter B, merong mga individual na tao na nagpreserve ng tinatawag na scripture o yung katotohanan. Ganon din naman sa pananampalataya natin, andyan talaga ang tinatawag na pagpipreserve. Katulad nyo, narinig nyo itong pag-aaral natin na to, na si Jesucristo ang tagapagligtas. Alam ko, ipinipreserve nyo yan sa puso nyo. Saan man kayo makarating, nakapreserve yan. At dahil naunawaan nyo na ang Biblia, ang siyang katotohanan, ang siyang salita ng Diyos, iingatan nyo yan. Ganon din, ang tawag dyan sa kanila ay yung tinatawag na mga silot. Nung panahon ay mga individual na tao na naging tapat sila sa katotohanan. Itong pangalawa, merong grupo na tinatawag na mga scribe, Jewish scribe, na nag-preserve ng Biblia. Hindi lamang nila preserve yung hawak-hawak nilang manuscript, kundi kinokopya nila to. Pinapadami nila to. Ganon din naman tayo, di ba? Hindi mo lang alam na si Jesus ang tagapagligtas, isineshare mo yan sa iba na makilala din nila ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Kaya yung mananampalataya kay Kristo ay lalong dumadami. Yan ang tinatawag na makikita natin na ang katotohanan ay napipreserve. Kaya tayo naniniwala na ang katotohanan ay nananatili at meron tayong hawak-hawak na totoong Biblia. Do we have the Bible today? Meron tayo. Meron tayong Biblia na hawak-hawak natin ngayon. Kaya yung maraming uri ng Biblia na pag-aralan natin na uri ng Biblia na ating hinahawakan. Pero pinipreserve natin ang Biblia na malapit sa tinatawag na
na original copy. Kaya ang gamit natin dyan ay tinatawag na King James. Diba? Kaya yung mga Bible natin dyan ay King James. Paano? Pwede ba tayo gumamit ng ibang scripture? Pwede naman. Pwede tayong gumamit ng ibang scripture. Pero pinipreserve natin ang paggamit ng tinatawag na King James. Dahil ang King James, from original manuscript, napakalapit niya ng pagkaka-copy. Dahil ang ating mga hawak-hawak na manuscript ay kinopya lang yan doon sa tinatawag na original manuscript. At ang King James ay isa sa mga pinakamalapit sa original manuscript. Okay, may tanong ba kayo sa ating pag-aaral ngayon? Kung maunawa natin dito sa letter B, how has God preserved His Word? Yan. Una, may mga individual na tao na talagang naging tapat doon sa salita niya. Pangalawa, may mga grupo na naging tapat sa kanyang salita. Hindi lang naging tapat, kundi kinokopya pa nila. Yan yung mga Jewish scribe. Doon sa number 1 naman, yan yung mga Jewish zealot na mga tapat sa kanyang salita. At hindi lang yon, napag-usapan nga natin mula sa Panginoong Hesus hanggang sa kapanahon na natin ngayon, ay nagpatuloy ang tinatawag na katotohanan, na may mga taong tumanggap ng katotohanan at na-maintain nila yon hanggang sa kasalukuyan. Hindi pangalan ng grupo o malaking samahan ang pinagbabasihan dyan, kundi ang kung paano mo ipipreserve yung katotohanan. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Hesus, darating panahon, sasambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan ang pinag-uusapan dyan. Malaki nga ang grupo mo, pero hindi naman truth o hindi naman katotohanan ang inyong pinagtitipunan o ang dahilan ng inyong pagtitipon, ay masasabi natin na yung inyong pagtitipon na ganyan ay hindi natin masasabihan na uri ng pagsamba sa Panginoon. Although tayo, ang pag-awit natin ay umaawit tayo ng 1 beses o 2 beses, mag-umpisa o katapusan, pero yan ay still uri ng pagsamba sa Diyos. Bakit? Nananatili tayo sa katotohanan. Kung may tanong kayo, i-message nyo lang sa akin, at magandang araw sa inyo. Yan na muna. Sa susunod ay dumako ulit tayo doon sa sunod na page ng ating pag-aaral. Ngayon ay pinag-aralan natin na yung letter B ng katanungan na, do we have the Bible today? Meron ba tayong Biblia sa kasalukuyan? Meron. At yan ay na-preserve. Yung katotohanan na yan. Hawak-hawak natin yan. Maraming salamat sa inyo at magandang araw.